is blind. Words cannot convey how much I'm surprised. Love saw my broken teeth and gave me a kiss. Love of brown eyes and dry pale lips, the television light, that's why I'm surprised. I think I don't look fine, but love's just otherwise. Love isn't blind. Ooh, love isn't blind. Many people say that love is blind. Every piece of me is in her eyes. Take everything from me and call them mine and mine. Love of brown eyes and dry pale lips, the television light, that's why I'm surprised. I think I don't look fine, but love's just otherwise. Love isn't blind. Ooh, love isn't blind. I look her in the eyes, and that's where I find the meaning of my life, why I am alive, to die by her side. One thing I can't believe is she is mine, all mine. Malamig man ang Martes, mainit naman ang kantahan at kwentuhan dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya? Mayat nga talaga! Oh, diba? Yan si Jace sa kanyang original na composition, original song entitled Love Isn't Blind. Love Isn't Blind. If love isn't blind, I'll find my way. Ay, mali pala yun. Iba yun, Mali pala yun. Love is blind pala yun. Oo, singer, songwriter, and instrumentalist. Ang galing niya mag-gitara. Yes. Diba? Oo, how long have you been singing? Kung na po, ever since po nung grade 5 po ako. Natuto ka na rin mag-gitara nung time na yun? Ay, hindi po. So, kailan ka natuto mag-gitara? Later on in life po, like, mga nung quarantine po. Yun po. So during quarantine, yun yung ginagawa mo? Yung matutong mag-aral ng instrumento? Yes po. Kasi bored ka. Tama. Totoo po. Nakakatuwa, kasi si Jace ay hindi lang singer, songwriter, instrumentalist. He's also a busker. Oo. Actually, recently, nakita namin siya sa session. Ay, kayo po pala yun. Yung nagpicture. Yes po, nice. Nasarapan. Oo, nakita ko siya. Ito ba yung naglakad tayong sa session? Ay, yes, Okay! Oo, kami nakakita sa'yo. Kita mo kayo doon. Matakin mo yun, nakita lang natin sa session. Nandito na ngayon sa Morning Balitaktakan. Yes po. Si Jace yun. Oo, so matagal ka na rin nagbabask. Yes po, ever since nung August po, last year. Oo. So, mahigit, lagpas na po ng isang year. Oo. Yes, Kamusta naman ang basking life dito sa Baguio City? Ayun po, very challenging po kasi yung weather. It's very unpredictable. Tapos, kikita rin po na madami rin po yung mga basker. Kaya, sometimes it's hard to find a spot. Pero at the end of the day, nakakahanap pa rin ng spot. Tapos, ayun, masaya. Hindi ba
ba siya parang parang marami na, Parang? sa dinami-dami na rin kasing basker dito sa Baguio City. Ano na ba yun? Parang, wala bang agawan ng mga nanonood sa inyo? Ganun na moment. Ay, meron po mga ganun. Pero parang, mostly po, parang pipiliin pa rin po ng mga tao kung anong trip nilang panoorin eh. See. Ganun po. Depende sa genre ng kanta kung anong trip mo. Yes po. Yun. Ganun po. naman Diba? pala. Ang saya nga din, kasi madami. Alam mo yung mga talents nga naman kasi pag nandito ka sa Baguio, magkakaiba yan. Siyempre, ang audience mo, magkakaiba din yung gusto. Totoo. So, nakabuild ka naman na ng audience mo dito sa Baguio. Yes po. I can say na, not so many, pero yeah, very naman sila, very friendly, and na-interact ko sila lagi every time na nasa labas ako nagbabas. Ay, ang galing. Pero matanong ko lang, taga saan ka talaga? Born and raised po here in Baguio City. Pero saan ang province? Roots. Roots po. Yung parents ko po, galing po sila sa Pangasinan. Saan sa Saan Pangasinan? sa Pangasinan? Yung father ko po is taga Ordaneta, tapos yung mother ko po is taga Malasiki. Malasiki and Ordaneta. Yes po. Malaurda. Hindi, pero Madaleta. Maleta. Nakakatuwa. Saan kayo dito sa Baguio? Doon po sa Irisan. Medyo malayo-layo din, ano? Yes po. Oo. Sumali ka na rin ba sa mga competition, singing competition? Yes po. Recently, yung Montanya sa Film Fest, meron po silang Oh, singing yes! competition. May singing Yes. competition nun. Yes po. Doon po. Sumali ka doon. Yes po. Yun po. Biglaan lang po yun. Parang busker din po ako doon, tapos biglang parang nakukulangan sila sa mga competitors, kaya nag-sign up na rin ako. first time mo yun na sumali. Ay, hindi po. Ilang beses ka na rin naman. Mga 5 lang po siguro. Kailan ka nag-start na sumali? How old are you? Mga siguro, mga grade 10. Ganun po. Great. Ganun. Mabata ka pa pala. Bata ka pa. Oo. Yes po. 22 po. 22 pa lang siya. Yes po. Pero tignan mo naman, marami ka ng mga naisulat na kanta. Yes po. Yung iba hindi ko pa po na-release. Oo, okay lang. Etong Love Isn't Blind, anong kwento nito? Bakit mo nasabing Love Isn't Blind? Love is blind naman talaga eh. Ayun nga, very counterintuitive siya na song. Parang napansin ko kasi as I grow up ngayon na parang love na parang you have to be intentional about it para makikita mo ngayon yung flaws ng mga tao, and you look at it and you embrace it ngay. Ganun. Tapos hindi ka blinded by your own feelings. You choose to love that person every day ngay, despite hindi man maganda yung naipapakita niya sa'yo. Ganun. Kasi it's not everyday masaya ang relationship. Yes. Ayun. Gusto ko yung sinabi niya na loving someone should be intentional. Yes po. Kasi nga naman, totoo, kapag sinabi mong love is blind, kahit na nasasaktan ka na, mahal mo pa rin. Pero yung love isn't blind talaga, kahit alam mong may flaws siya, mahal mo pa rin siya. Yes po. Diba? So, it's intentional. Hashtag for today, love is intentional. Yes. Kailangan ganon. And hashtag, love isn't blind. Yes. Dapat ganon. Nakakatuwa naman, naisip mo pa to. Sa 22 taon mong nabubuhay sa mundo, naisip mo pa tong loving someone should be intentional. Ikaw ba ay may minamahal na? Yes po. Kaya Special naman pala. someone? Yes po. Kaya naman. Sinulat ko po yun para sa kanya eh. Ay, ang cute naman. Gagawan ka gagawa ng kanta tas para sa iyo yun. Ay no, gusto ko tuloy magkaroon ng jowa na musician. Wow! Pwede Para naman. magawahan din niya ako ng kanta. Anong title yun? Love is really blind. Love is really blind. Nakilala kita. Sabi niya sa akin. hindi. Sa mga ugali. Hindi yun. Oo. Aside from basking ba, you also do covers sa social media, ganyan? Yes po. Nagko-cover po ako sa TikTok. Pero mga short lang kasi parang yun yung mga gusto ng mga tao. Pero recently, hindi pa ako nakapag-post. Oo nga. Eto, may ipopost ka na. Yes po. Oo. Matanong ko lang, sino ang inspiration mo sa music career mo? Like mga musicians po. OPM? Yun po. Sa OPM, si Siddhartha po. Siddhartha. Yes po. Very powerful po kasi yung the way na she writes. Tapos yun, parang na-influencean rin po kung paano siya magsulat. And sa
Western naman po, it's Hozier and Aurora. Mga kwento, no? Yung mga tawag nito parang underground, parang ganon? Or sikat na ba sila? Sorry. Ay, opo. Hindi ko sila Aurora! kilala. Sikat ang Aurora kasi Si Aurora, may oo, kanta pero silang, yung- alam, parang naalala ko. Oo, pero yung iba, hindi masyadong kilala, no? Si- Ay, mga indie, yun pala kasi yung Yes term, po, indie indie. musicians. Yes po. Oh, indie musician. So ano sila? Dancer? Hindi yun. Hindi pala yun, sila hindi. musician eh. Di ano sila. Oh. Pero Oo. ito ba, full-time ka na bang nagbabask or singer, songwriter, gano'n? Yes po. Recently parang meron po akong job noon tapos I decided to quit because I want to pursue art. Yun po. And so full-time. So it's not easy pero it's It's worth it. fulfilling. Yes, it's fulfilling. O yung nabanggit mo nga kanina kasi indie nga tayo kanina. Sino yung, eto si Cindy? Ano? Cindy Siddhartha. Lauper? Sydney. Ay, Siddhartha. Yes po. Cindy Lauper. Siddhartha. Isang kanta nga niya, sample nga. Ipakilala mo nga siya sa Oo, amin. kasi hindi siya familiar Oo. sa amin. Tong, 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 bakit? Ay, mali. Sorry. Isa, dalawa, ikayong nasinta. Ibang kwan. Oh my gosh. Parang ganun. Kailangan ko siyang pakinggan. Parang maganda yung ano niya, Oo no? nga. Sa kanya ka talaga na-inspire. Yes po, Dito kasi- sa Pilipinas. Yes po. Oh. Folk po kasi. Akala ko kay Moira. Hindi din naman. Tapos yung isa sa Western. Western. Yes Si Aurora. Yung, Hindi si Aurora, yung Sino? Si isa. Hozier po. Oo, Hozier? sino si Hozier? Oo, sino si Hozier? Irish kon po siya musician. Oh, I see. So marunong ka mag-Irish. Hindi po. Ay, coffee lang. Okay, okay. Ang neat! Oo. Yung isang kanta nga niya. Isang kanta nga niya. Ano ba yun? Okay, ganito siya. Nakakatawa. Ang dami niyang inspiration. Never felt too good in crowds with folks around. When they're playing the anthems of red culture loud, crude and proud, preachers playing all life effort on his high from at times. When you're near me, honey, where do you kill the lights and kiss my eyes? I feel like a person for a moment of my life. Alam mo yung mga ganitong klaseng kanta, naririnig ko lang to sa mga pelikula. Alam mo yung mga parang indie film din siya, yun yung mga tinutugtog. yung mga nasa Texas something Kunyari na. naglalakad lang sila, tapos may ginagawa sila, yung mga ganon. Tapos yan yung tumutugtog, Ang galing. nagkakapi sila sa gilid ng kalsada, Oo. tapos may yung walang linya yung artista, Totoo. tapos yan yung tumutugtog. Yes. Mga Twilight Diba? Mga vibes yung ganon. umiikot si Bella. Nakakatuwa. Ang ganda ng mga inspirasyon mo. Saan mo ito nahagilap? Kuwan lang po, parang sa internet lang din. Narinig mo lang siya and then suddenly you were inspired and then you Ah. made your own music with those music. Yes po, Ang ganun. galing. Kala ko Moira, Ariel Pineda pala. Ay, pa ganun. Oo. Ay, di mo kilala si Ariel Pineda? Hindi, matanda na ka. Hindi, Para pero sa'yo grabe, talaga, sabi ko na nga ba like father, like, Like daughter. Sir Maro. Ayan. Saan ka nila pwede nga ma-contact naman pag nais nilang, impitahan ka for their parties or whatnot? Ano lang, they can chat me or DM me sa Instagram. Ano is called _Jace. Lowercase lahat yun.
Tapos sa TikTok and YouTube, doon po ako nagko-cover and yeah, doon lang po ako makokontakt. Oo. Pero nakanta ka na rin ba sa mga events? Yes. Events. Oo, Yes po, pero hindi po ako mag-isa doon. May mga banda okay, may rin po banda. kasama. Sa mga pubs? Oo. Yes po. Meron po yung time na first ko po yun na gigs sa Balay Cafe. Okay. Ay, dito kay Kwan. Yes. Yes Sa po. Session Road. Nakakatuwa naman. Naku, mga ka-MB, kung gusto niyo mga ganitong klase ng mga musikahan, i-contact nyo na si Jay sa kanyang Instagram, TikTok, or sa kanyang YouTube. Di ba? Thank you very much. Later on, mapapakinggan ulit natin ang isa pa niyang awiting, syempre, sarili na naman niyang sulat. Totoo yan. Ano ba? Siyempre, hindi lang. Akala ko kanina, yun? Bite. Bait yung sinabi mo kanina, pero may Bite. kilalaman doon ang kanyang kakantahin mamaya. Mga ka-MB, nako, syempre, Tuesday ngayon, October 25, piliin pa rin natin ang maging masaya. Piliin natin ang gumapang kahit walang-wala ka na. Piliin pa rin natin ang suungin kung ano man ang ating pinagdadaanan dahil naniniwala tayo sa kasabihan kung may karapatan ka, meron din sa kanila. Lahat tayo may karapatan. Mga ka-MB, makakasama niyo ako ngayong umagang ito, Miss Bea, ang nag-iisang bumbilya sa umaga. Talaga natawa ka sa joke mo. At makakasama nyo naman pong ngayong Tuesday morning ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Angel Arquero. Maya-maya naman, mga ka-MB, ang mga balitang nasagap ng RNG News. Kung saan po patay po ang isang pulis matapos po itong masaksak sa isinagawang, anong tawag doon, naglaban po yung, nag-amok kasi, tama, yun po yung word. Nag-amok po ang isang lalaki and yun nasaksak yung pulis na namatay niya. Pero bago pa man to nangyari, namatay din yung suspect. Kasi nabaril naman ito yung suspect. Ano pa naman yan? Yung, At ano pa yung iba? At hindi lang po yan, dahil po kahapon rin po, isang 34 years old po from Baguio City, ang sugatan matapos po malaglag ang kanyang sinasakyan dyan sa Tuba Benguet. Oh, hi. At nung kahapon Nito niya lang, nito lang, nitong linggo lang, kinoronahan na ang Miss Universe Philippines Benguet 2026. Kung sino siya, alamin natin yan mamaya sa Morning Balitaan. Ma-inspire din naman tayo sa isang lokasyon dito sa siyudad ng Baguio na maaari mong puntahan at ma-feel ang vibes ng mga Hapon. Ay, saan kaya yan? Mamaya. At dahil dapat, magkaalaman din sa mga homemade kung bagay ba siya sa'yo or hindi. Kasi may mga ganon pagdating sa beauty products. Later on, matututunan natin yan sa Girl Things. Sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at asin ng Alisan, Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outdoor, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now!
Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. ng matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 21, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Nasawi ang isang pulis matapos siyang masaksak ng sospek na nag-aamok. Ang sospek patay rin matapos itong pagbabaril ng biktima bago masawi. Magbabalita Cesar Galasi. Hindi na nakauwi ng buhay si Police Corporal J.R. Galabay sa Kawayan City, Isabela. Ito'y matapos siyang saksakin ng isang lalaking nag-amok sa Barangay Kabaruan bandang alas 2 ng madaling araw ng Biyernes, October 17. Kinilalang suspect na si Jomark Molina, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Dangan, Reyna Mercedes, Isabela. Nung pauwi na itong isa sa aking mga kasamahan, si Police Corporal J.R. Galabay, ay meron silang nadaanan na isang individual na medyo unruly siya. Kumbaga, may hawak na patalim at nung pagkakataon na yun, pagkadaan nila ay agad naman nilang sinita at sa hindi inaasang pangyayari ay ganun na nga at bigla na nung pagkasita nila, bigla na lamang nasaksak itong aking kasamahan at nung pagbagsak niya ay nakaganti naman po siya ng putok. Sa investigasyon ng PNP, inaawat ng biktimang pulis ang suspect pero bigla siyang inundayan ng saksak gamit ang isang kutsilyo. Nasaksak ang pulis sa ilalim ng kanyang kilikili. Sumibat ang suspect pero gumanti ng putok ang pulis gamit ang kanyang service-issued pistola. Itinakbo sila pareho sa pagamutan pero nasawi rin sila habang ginagamot. Dahil dito, binigyan ng medalya ng kadakilaan ng Police Regional Office 2 si Police Corporal Galabay bilang tanda ng kanyang kabayanihan. Ang parangal ay iginawad mismo ni Proto Director Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. sa burol ng biktima. Tiniyak naman ng Police Regional Office 2 ang tulong sa naulilang pamilya ng nasawing pulis. Cesar Galasi, RNG News.
Sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang natamo ng 34 anyos na lalaki na residente sa Baguio City matapos mahulog ang kanyang sinasakyang pick-up truck sa Cannon Road. Magbabalita Vanessa Bugto. Bagamat madilim, sinuong pa rin ng mga rescuers ang masukal na banging ito sa Camp 2 Tuba Benguet sa Cannon Road. Ito'y matapos maghulog sa halos 50 talampakang lalim na bangin ang pick-up na ito. Nangyari ang insidente alas 5 ng madaling araw kanina October 20. Sa investigasyon ng PNP, papuntang Baguio City ang pick-up nang mahulog ito sa bangin. Yung Toyota Hilux po ay papuntang Baguio. Pagdating po dito sa Cannon Road Camp 2 Tuba Benguet, nawalan po siya ng preno kaya na-lose control ng driver yung manibela at napunta dito sa kabila. Binunggo yung concrete barrier doon, pagkatapos nahulog siya sa bangin. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 34 anyos na lalaking driver. Na-rescue po siya ng mga kapulisan natin at pinunta po sa BGH. Dagdag pa ng PNP, wala ring street lights sa lugar. Yung driver po na discharge naman po, injury lang po siya sa left leg tapos sa right shoulder. Ito na ang ika-29 na kaso ng vehicular traffic incident na naitala sa bayan ngayong taon. Mas mataas kumpara sa 21 kaso noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Patuloy namang pinag-iingat ng PNP ang mga motoristang dumaraan sa Cannon Road, lalo na't inaasahan na naman ang pagdagsa ng mga motorista sa iba't ibang kalsada sa bayan habang papalapit ang undas. Vanessa Bugtong, RNG News. Kinoronahan na ang bagong Miss Universe Philippines Benguet 2026. Kung sino siya, alamin sa kwento. Dumadagong at hiyawan sa kauna-unahang Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines Benguet kagabi October 19 sa Janhay Convention Center. Sa opening introduction pa lang, nagpakitang gilas na ang 10 kandidata. Unang rumampa ang mga kandidata, suot ang kanilang casual attire. Suot naman silang rumampa, suot ang kanilang swimwear at evening gowns. Dito, tinanghal na darling of the press si Don Castillo ng Wanga La Trinidad. Nahakot naman ng poblasyon Tuba na si Laineri Yudong ang People's Choice Award Best in Tourism Video, Best in Advocacy Video at Best in National Costume. Best in Swimwear at Best in Evening Gown si Cristeta Longay ng Atok. Miss Congeniality naman ang pambato ng Veracitogon na si Ven Vesperas. Mula sa 10 mga kandidata, napili ang top 5 na sila Miss Universe Philippines Benguet Atok, Miss Universe Philippines Benguet Tublay, Miss Philippines Benguet Bugyas, Miss Philippines Benguet Poblacion Tuba, Miss Philippines Benguet Sablan at Miss Philippines Benguet Wanga La Trinidad. Pero bago matapos ang labanan ng ganda at talino, isang sorpresa ang hinihayag ng organisasyon mula sa top 5. Ito'y naging top 6 at dito nasama ang pambato ng Wanga La Trinidad na si Don Castillo. Sobrang grateful ako and I know that this is God's plan for me. If you saw a while ago, I wasn't really part of the top 5. But God made the way for me to become part of the top 6. Ang top 6, nasubok ang kanilang talino sa question and answer portion. Quality that I would possess is authenticity. The confidence to embrace my roots, my cultures, and my values, and using that to inspire other people to do the same. Thank you. If I were to add one special element to the official seal of Benguet, it would be a torch that is light up high on the top of the seal. It is because here in Benguet, we glow as Igorots with strength, with compassion, and with courage. Thank you. Mula sa top 5, hinirang na third runner-up si Medji Sotero ng Tublay. Second runner-up naman si Mary Molcio ng Bugyas at first runner-up naman si Claudine Bernardino ng Sablan. Hinirang naman na Miss Universe Benguet 2026 charity si Don Castillo ng Wanga La Trinidad. Miss Universe Philippines
Universe Benguet 2026 Tourism si Lainey Riyudong ng Poblasyon Tuba. At kinoronahan si Cristeta Longoy ng Atok bilang Miss Universe Benguet 2026. I feel overwhelmed. Feeling ko hindi pa masyadong nagsisink in. But I'm just really happy na nandito yung support system ko with me. That is something that you have to look out for, but my advocacy is actually centered on the youth. Proud ako sa kanya. Worth it talaga yung lahat ng paghihirap niya. Lahat-lahat. Ninenervous ako. Ikinatuwa naman ng MUPH Benguet ang naging resulta ng patimpalak. I'm so speechless. But nonetheless, the event is successful and we have our team panel of judges who decided for our winners. And I believe in their dedication. They're the one who choose to represent a queen. Sobrang saya, syempre. She is very igorota, of course, and I know that she will represent Benguet effectively and efficiently. And actually, kahit hindi siya manalo sa lahat ng 10 candidates, lahat po walang tap. Si Cristeta Longoy naman ang magiging kinatawa ng probinsya ng Benguet para sa Miss Universe Philippines sa 2026. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Lumit na yan, suga na unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view.
accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Mga ka-MB, Japanese-inspired na Christmas Village. Aba, binuksan na nga yan dito sa Baguio City. Alamin natin sa Talaga Buzz. Hello mga ka-MB! Gusto nyo bang maka-experience ng Christmas sa Japan pero walang budget? What if mag-Baguio Christmas Village tayo kasi ang mga theme dito, Japanese-inspired. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! Talaga nga namang ramdam na ang lamig ng simoy ng hangin. Sa Baguio City, mas pinalevel up ang holiday vibes ngayong taon. Isang kakaibang Christmas attraction ang ipinasilip nitong Biyernes, October 17, ang Japanese-inspired Christmas Village na tiyak magpapasaya sa mga bata at pati na rin sa mga batang puso. Well, I would say na ito yung isa sa pinakamagandang nagawa namin this year. Saka mas malaki yung naging gastos namin para sa improvement. So nakita niyo naman, sinalagyan ko pa ng LED wall. So, syempre, may structure pa yan. Iba pa yung cost ng animation. So, para maging interesting pa yung sinoshow namin sa LED wall, kailangan magdagdag pa kami ng mga animation. And very expensive para ipagawa yan sa mga graphic artists. Pagpasok pa lang sa village, bubungad agad ang mga nakakamanghang sakura o cherry blossom trees. Parang dinala ka na rin sa Japan, pero malamig na malamig pa rin. Baguio style. Sa bawat sulok, mga anime characters na paborito ng marami. Perfect spot para sa mga selfie at family pictures. Tampok din ang mga tower at lantern-inspired designs na kumakatawan sa tradisyon at kultura ng bansang Japan. Pero may halong Paskong Pinoy sa bawat detalye. At nitong Sabado, October 18, opisyal nang binuksan sa publiko ang Christmas Village. At syempre, hindi mawawala ang artificial snow na inaabangan ng lahat. Kaya kung gusto mong maranasan ng Japan nang hindi lumalabas ng bansa, tara na sa Baguio City kung saan malamig ang hangin, makulay ang ilaw at punong-puno ng saya ng Pasko. Yung mga Ayan, maraming salamat Valerie Dismaya sa kanyang pagpapasyal sa atin dyan sa Japanese-inspired Christmas Village. Nakakatuwa. Parang gusto ko rin pumunta kasi gusto kong ma-feel yung Japanese vibe. Oo. Japanese vibe. Parang ang sarap ng mga mochi. Sa akin talaga yung snow, yung artificial snow. Natikman mo na yon? No, I mean, Oo, gusto kasi kong pinag-uusapan natin pagkain tapos bigla ka napunta sa snow. So, malay ko ba kung may lasa yon? Malay natin, nakakain pala siya. Pero hindi po siya nakakain. Mochi, masarap din yung mochi. Diba? Bigla kang bumalik. U-turn yan? Nag-U-turn tayo kasi gano'n. Diba? Pero masarap ang Pero mochi. Pero gusto mo doon yung? Snow. Oo. Parang sabi nga nila, diba, hindi daw talaga dapat kinakain ng snow. Oo.
Sabi nila. Sabi nila. Oo, kasi nga marami ng bacterias na kumapit doon habang bumababa sila mula sa langit. Yes. Saan iba kasi, ginagawa nilang content yung pagkain. Yung ginagawa nilang ice cone, tapos yes. Nilalagyan nila ng sugar syrup. Yeah, syrup. Syrup, oo. Syrup. Sarap. Diba? Syrup ng syrup. Pero masaya po yun. Try po nating bisitahin yung Japanese-inspired Christmas Village dito sa Baguio City. Kung ikaw magkakaroon ka ng sarili mong Christmas Village, ano ang tema nito? Pinoy vibes. Ay, totoo ito yung ba? mga parol. Parol talaga. Bahay kubo. Tapos yung mga songs doon, ipapatugtog ko yung from 2012 to 2015. Hindi lang 2012. Kasi marami 2009, 2005. Hindi, baka kasi ba yun? Yung pinakaluma talaga na mga kanta. Mga lumang kanta. Kasi yun yung parang namimiss ko yung mga childhood Christmas. Tapos ang kwan mo doon, anong tawag mo doon? Yung puppet, mascot mo, lechong baboy. What? Why? Because it's Pinoy style. Yeah, pero right? Hindi naman lahat. Ayaw ko. Kasi kapag sinabing Pinoy Christmas, hindi naman siya technically may lechon kasi hindi dapat naman lahat. Meron. Hindi naman lahat afford ang lechon. Ay, kahit na, dapat meron. Yung napaka-importante lang doon is yung yung pancit, spaghetti, spaghetti, gano'n. Ako yung spaghetti. Spaghetti. Hindi naman lahat, kaya afford yun. Sa'yo mayaman. Hindi na, ayoko talaga ng ayoko lang lechon. Hindi ako mahilig sa lechon baboy. Really? Oo. Kahit nasa harap mo na? Lechon manok talaga, yun yung gusto ko. Tapos, I doubt. Oo, totoo. Really ba? Ano pa yung mga pagkain sa Pasko ang gustong-gusto mong or nilulook forward mong kainin? Beef caldereta. Cheesy beef caldereta. Pang-Christmas nyo lang yun? Kami panggabihan namin. Wow, hindi. Pero iba kasi mas special kasi pag Christmas. Kasi may pula. Hindi. May may pula. Hindi. Pero masarap po yun. Ano pa ba? Puto bumbong. Hindi. Never pa ako nakapag-try ng puto bongbong. Real? Yeah. Puto bongbong? Hindi mo pa na-try ang puto bongbong? Hindi pa ako nakatikim ng puto bongbong. Naamoy ko lang siya at mabango siya. However, hindi ko pa na-try. Alam mo, magandang puntahan ng mga Christmas villages din dyan sa Pangasinan. Yun nga. Ang gaganda ng mga Christmas villages ng Pangasinan. Nakakamiss ang Christmas villages ng Pangasinan. San Carlos, ang bongga yan. Ay, bongga yan. Doon sa harapan ng kanilang munisipyo. Napuntahan ko yan. Iba yan siya talaga. Kahit maliliit lang na bayan, katulad ng Basista. Yung harapan ng munisipyo Basista. Ang ganda. Tapos dun sa harapan, sa kabilang kalsada lang, ang daming makakain diyan ay. San Nicolas. Ano pa? San Nicolas, Pangasinan. Tayog. Yan, ang gaganda ng mga Christmas villages ng mga yan. Meron pa. Bayambang. Binalonan. Ayas. Perfect. Malasike. Sa amin sa Manawag, maganda rin ang church namin doon kapag Christmas. Yung village, yung pinag-usapan natin. Hindi, wala kasing village. Mag-turn ka ulit. Hindi, wala kasing village ang Manawag. U-turn ka ulit. Wala kasing village ang Manawag. Ay, wala ba? Christmas Hindi village, masyado. wala. Ang parang pinaganda lang nila yung mismong harap ng church, even the church. Yung park nila doon. Exactly. Yung kung nasaan yung si Jose Rizal nila, doon lang. Yun lang maraming magagandang puntahan dyan sa Pangasinan pagdating sa mga villages na ganyan talaga. Sa Ilocos, magaganda rin. Never pa ako Tapos alam mo yung may time pa. Hindi, nadaanan ko siya one time. Magaganda din ang mga tema di dyan sa may Ilocos. Pag nag-start ka na sa Ilocos, ang gaganda din. La Union, nagpipintas mo dita. Kandon yung mga puno. Lights talaga, lights. Ay, girl, sinasabi ko talaga, pag nandun ka, walang madilim na party doon. Puro maliwanag ay. Totoo? Tatry ko nga. Try mo, magpasyal doon. Magpasyal ulit tayo. Pero gusto ko, dyan din sa Alaminos, maganda din. Ay, oo, maganda. Ganda-ganda ng mga... Maraming magaganda sa Pangasinan, literal. Marami, lalo na pag nandun ako, ang may maganda talaga Diyos. Anyway. Diba? Siyempre, kailangan din natin kasi nga pagandahin ang ating Pasko. Hindi lamang sa mga siyudad, hindi lamang sa mga, anong tawag dito, munisipyo. Kailangan dapat, pati sarili mo, pagandahin mo din ngayong Pasko. Deserve mo kasi ang magpa-straight ng buhok. Magpa-eyelash. Magpa-eyelash extension. Magpa-tattoo ng kilay.
magpatato ng lips, magpa-nail extension. Magpa-rhinoplasty. Yes, deserve mo lahat ng yan ngayong darating na Pasko. Pero pag wala ka namang budget, may mga homemade na paraan para mapaganda ang iyong sarili. Ngunit, subalit na tapwat marahil bagkus ay, hindi lahat ng homemade made for you. Kaya kilalanin natin ang mga natural skincare dito sa Girl Things. Sa panahon ngayon, hindi lang dapat skincare goals. Dapat skincare na safe. Aloe vera, turmeric, honey, oatmeal, parang lahat ng nasa kitchen, pwede na daw ilagay sa mukha. But wait lang, natural doesn't always mean na safe for everyone. Alam mo ba, ang lemon juice na ina-apply ng iba sa face, actually too acidic. Pwede ka pa masunog under the sun. Yung baking soda, too harsh. Nakakasira ng skin barrier mo. So, ano ibig sabihin nito? Kung gusto mong mag-natural, make sure na may tamang research. Hindi lahat ng homemade hack hiyang sayo. Pero don't worry, may mga gentle and safe options din naman. Like aloe vera. This one is a skincare legend. Aloe vera has vitamins A, C, and E, plus enzymes and anti-inflammatory power. It moisturizes without clogging pores. You may use it by getting the gel from fresh aloe leaf, ilagay sa face after cleansing, leave on for 15 to 20 minutes, or use as overnight moisturizer. Great for calming breakouts, sunburns, and dry skin. Honey. Hindi lang yan pang tiyang may sipon. Natural antibacterial ang honey. Rich in antioxidants at perfect for acne-prone skin. Just use raw or organic honey, ilagay sa face as a mask, 10 to 15 minutes lang. Banlaw with lukewarm water, good for calming pimples, redness, and minor wounds. Cucumbers. Water content, over 90%. May vitamin C, caffeic acid at cooling effect. Perfect siya for puffy eyes, irritated skin, pag sunburnt ka. Just gawin siyang slices and chill sa ref, ilagay sa mata or face for 10 to 15 minutes, nakakabawas ng puffiness at dryness. And don't forget, skincare is also what you do off-cam. Drink water, sleep well, eat clean, at pinaka-importante, huwag mong kalimutan maging mabait sa sarili mo. Natural glow, mas madali yan kapag natural din ang self-love. Ganda mo best, with or without the filter. Di ba? Ganda mo best. Cucumbers. Kasi isa yan sa mga maganda talaga na beauty products na natural. Cucumbers. Kasi nilalagay yan sa mata. Para matanggal yung bags. Kapag, yung bags. Yung pagka-darken ng bags mo. If you don't want eye bags, do not put anything in it kasi. Bakit hindi ka nalang Ay, hindi. Pero maganda naman siyang remedy. Pero I'm not sure. Remedy? Pero I'm not sure kung effective siya na talagang maaalis niya yung dark circles mo. Circles? Hindi, pero totoo. Walang scientific background talaga kapag ipinatong mo lang siya. Wala talaga. Kaso, malamig kasi ang cucumbers. Kapag galing sa ref. Minsan din talaga, ikaw gusto talaga kitang ewan ko sa'yo. Pagkaling naman sa rep. Hindi. Malamig lang talaga siya naturally. Cucumbers are cold. So maganda talaga siya sa ice. Kasi yun naman ginagamit ng iba Nilalagyan lang nila ng yellow. You know what, when I was younger? Yes. But now I'm not. Oh, yeah? I'm not. Kamatis. Nilalagyan ko lang kamatis yung face ko. Kamatis, tas nilalagyan ko yan ng tamarind, tapos asin, tapos bitchin, tapos nandyan yung... Pangat ang ginawa mo. Hindi, pero maganda din ang kamatis. Tapos yellow. Kasi binabanat niya yung face mo. Minsan blue. Nanay mo, blue. Yun yun. Mas maganda ang eyes kasi na-de-puff niya yung face mo. Default! Hindi, totoo po yun. Pag bagong gising, di ba, syempre, mugdu-mugdu pa yung everything ang lahat. Dahil kumain ka ng midnight snack. You put ice or you place your face inside of the refrigerator. No! Sa bowl na maraming ice, tapos i-ano mo dun yung, i-ano mo yung face mo doon. Pero huwag ka matutulog habang nakasubsob yung ulo mo doon. Siyempre, patay ka naman nun. Pero hindi pwede yun. Parang pahit mo lang yung ice. Maganda. At saka white eggs. What? Egg whites pala. White eggs!
Egg whites. Yung egg whites maganda. Ito pa yung yung ginagawang Yung map. basta parang pinipil mo rin siya. Maganda to get din the yun. blackheads and whiteheads. Yes, minsan nga yung crush na eggshells. What? Madadamage yung skin mo doon. Hindi ko naman sinabing ilalagay mo eh. Minsan may crushed eggshells. Pero hindi ko naman sinabing ilalagay. Bakit ba? Hindi ko alam. Pero at least, try natin. Pero dapat yan? Precautions yung lagi nating tinatandaan. Kasi, precautions! Kasi malay mo, naglalagay-lagay tayo ng aloe sa ating pagmumuka. Aloe? Muntik na ako makapagmura. Totoo po yun. Tapos bigla kang na-breakouts dahil dun sa nilagay po natin. So, lagi natin tayo mag-patch test. I-try muna natin sa ating chin. And the best way to do it is visit your dermatologist. Yeah. Derma! Kailangan mo pumunta sa dermatologist to know your skin type. Kasi maraming mga type ang skin. Minsan ang type nila mapagbiro. Yung type ng minsan nila medyo bastos. Ganon. Maginoo, pero medyo bastos. Ang tipo kong lalaki. Maginoo, pero medyo bastos. Yeah, baby! Pero totoo po yan. Lagi po nating tatandaan kung ano po ba yung... Ano lang totoo? Lahat ba mali? Pero totoo yun. Ano nga yung totoo? Lagi nating i-check kung ano ba yung skin type natin. Kasi si Miss Bea, ang skin type ko kasi, yung medyo, yung gusto ko parang brutal, Carino brutal. What? Yun yung What's type that? ko. Ay, sa skin ba? Oily. Oily yung skin type ko. Pero sabi nila, if it's oily daw, it will make you even look younger. Hindi ko alam how, kasi ako oily din. Oily din ang skin type ko. Girl, parang kahit hindi mo sabihin, parang alam namin. Pero iba kasi, mas gusto, kapag oily ang mukha, oily ang skin type ko, mas gusto ko po ang hindi drying na nilalagay sa face. I don't know why, pero maganda kasi yung lapat ng makeup. Parang nag-glow siya within. Tsaka hindi mo kailangan ng, anong tawag mo setting doon? Spray. Setting spray. Yes. Parang kapag nagmantika na siya, parang nilamon niya na yung makeup. Parang, exactly. part na siya ng skin mo. Yun yung exactly. Look at my skin. Diba? Look at us. Ang fresh. Wala pang Christmas. Imagine pag may Christmas na. Bonus. Lalo pag may Christmas bonus. Mas lalong gaganda ang tao. Sinasabi ko sa inyo, baka makaligtaan pag nag-side view akong ganyan. Aba, Pinocchio na. Pinocchio na? Bakit Pinocchio? Sinungaling ka. Hindi. Malay natin. Tama na. Kalokohang ito. Gusto ko nang mapakinggan yung kanta. Tawagin nga natin siya kung baka may skincare din siya. Halika dito, Jace. Jace ng Irisan. Hello, Jace. May skincare ka ba? Wala po. Wala kang skincare? Wala po. Ay, totoo ba? Yes po. Tubig-tubig lang to at saka dasal? Yes po. Parang gano'n na rin. Sayo naman Ikaw trinay mo ba yung tubig-tubig lang? Oo, hanggang grade 8. Pero sabi ng Panginoon, anak, hindi kaya. So, nag-decide siya, anak, maggumastos ka, sabi niya. Hindi kaya, patasin natin to. Paakyatin natin. Diba? Ayan, perfect. Yan, amazing. Naka-on na daw? Naka-on na ba yan? Naka-on na siya. Naka-on na siya. Diba? Talagang tinignan natin. Hindi sinabi. Trinay ko dati tubig-tubig. Tubig-tubig kasi ako, hindi talaga ako masyadong ma-soap din sa face ko. Pero I'm using kasi a product right now na talagang bagay sa akin. Ito ba yung tinitake mo? Oo, ito yung You're Glowing Within. We're glowing inside. Alam mo yung kanta yon? Sumasabay ka, hindi mo alam eh. Tuloy mo nga. Hindi ko nga alam eh. Gigil din ako sa'yo minsan. Meron ba ganong kanta? Ha? May ganong kanta. Glowing inside. Alam, glow. Nikki. Kanta ni Nikki. Nicki Minaj? Hill. Ay. Glowing. Graduation song. Kala ko. Side. Because of you. Because of you. Iba na yun. I'm glowing inside. Ay, mali na naman yun. Sorry. Kala ko Nicki Minaj. Wala talaga. Wala po talaga. Wala. Try mo yung ginagawa ni Angelica. Ay, sige po. po. Pangarap na lang. Totoo po yan. Ako pareho din tayo eh. Uy, kailan tayo magpapakilay? Ikaw ang kailan? Excuse me?
Tantanan mo nga ako. Ano mo yung So, siya, sige. Pasalamatan muna natin ang ating mga partners today. Starting off with Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet, Pongtao. Para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. PhilJobs accredited free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf this tower with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. We also have 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Tacdal via Ambukla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace, providing standard patient care and management. Alam mo yan? Equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. And of course, ang pinakaabang na lahat, ang happy birthday greetings! Yes! Happy birthday naman kay Tuesday Ocampo Alvarez! Day to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wow! Ikaw ba? Baka may gusto kang batiin. Oo, batiin. Shout out. Go! Shoutout sa girlfriend kong si Althea. Yeah. Oh, yes! Dahil sa kanya nasulat ko yung mga dalawang kanta na originals na kinakanta ko ngayon. Ay, bongga para dahil sa kanya yon. Yes. Yes naman. Althea, ang swerte mo. Oo. Pero sigurado akong swerte din naman. Si Jace sa'yo. Yeah. Kailangan ganun. Kasi nga yung pagmamahal niya sa'yo ay intentional. Yes naman, mga ka-MB, ilang araw na nga lang ba bago magpasko? 65 days na lang! Pasko na ang aming wishlist pa rin. Yes. Hindi nawawala yan. Personal ref po, 2 doors, yung maliit lang, 8,999. Magkakaroon po ng discount very, very soon. Yes. Abangan po natin yan. Exactly po. And of course po, yung sa akin po air fryer, 799 yung kapag kinakatok, bumubukas, umiilaw, abangan rin po ang ang discount niyan. Alam ko maraming discount yan sa lahat ng online shopping. Yes. Pagkala nyo lang po sa J8300 Kaya 433, never forget. 11-11 ha. Ikaw, ano ang wishlist birthday mo? Wish mo. Ay, birthday. Christmas wishlist. Christmas wish mo. Bagong guitar po. Ayan, bagong gitara. Anong klaseng gitara ang gusto mo? Electric or acoustic? Yung travel guitar para hindi ako mapagod mag-bass. Wow! Travel guitar. So, ibig sabihin niya, may sariling gulong yung gitara. Yes po. May manibela. Para nakaganyan lang yung gitara. Pagod na ako. Ay, alam mo yung anong tawag ito? Yung travel bag. Parang ganun na gitara. Sasakyan mo lang siya. Tapos meron na siyang remote. Ganun yung gusto mo? Dapat may ganun. Pwede naman ganun. Yes. I-contact nyo na siya pag may nais pong magbigay ng bagong gitara sa kanya. Gawa sa kawayan kasi Pilipino siya. Yes. Gawa sa kawayan? Mga ka-MB, muli nakasama niyo naman, Miss Bea. At parang short, ting! At nakasama niyo rin pa ang nag-iisang chubby kitty ng RNG, Miss Angel Arquero. Once again, makita-kita na naman tayo bukas. Dito pa rin yan sa masaya, informative at inspiring na Morning Balitaktakan. And here is Jace with his original song, Love Bite. Dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan ulit. Kay tamis gusto mo miss na miss ang taong katulad ko.
kay tamis. Kung yumakap ang braso mo, Miss, oh please, ang puso ko'y iyong. Pwede ba lumayo ka na lang muna? Di ako makahinga sa iyong mga yakap. Hindi mo na ako kailangan na sabihan na mahal mo ako. Kita ko naman sa mga galaw mo, para kang aso, di mapakali ang buntot. Hindi mo na ako kailangan na sabihan na mahal mo ako. Ramdam ko naman sa mga kagat mo, para kang aso, di mapakali ang buntot. Oh, hindi mo na ako kailangan na sabihan na mahal mo ako. Kita ko naman sa mga galaw mo, para kang aso, di mapakali ang mundo. Hindi mo na ako kailangan na sabihan na mahal mo ako. Ramdam ko naman sa mga kagat mo, para kang aso, di mapakali ang buntot kay tamis. Kung yumakap ang braso mo, miss na miss ang taong katulad ko. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.